Mahirap i-maximize yung 6 dahil talagang nakakapagod siya. Pero yun ang need eh. Kailangan ang bata ma-inspire mo na kahit mahirap ang math, 'di ba? Na kailangan mo 'to, nak. Dapat matutunan mo 'to. Kailangan talaga nandun yung commitment mo. Kasi if you are not committed and you are just looking sa salary mo, sa numbers, hindi mo magagawa yung bagay na dapat ay gawin mo. Kasi pag committed ka, everything comes in eh. Senior high, dagdag 2 taon. Lahat tayo nabigla, pero wala naman tayong nagawa. Kaway sa mga first batch dyan! Ngunit, hindi lang pala mga estudyante ang nag-adjust, kundi pati na rin ang mga guro. Bilang pagpapatuloy ng celebration natin ng Teachers Month, samahan niyo naman akong kilalanin si Ma'am Ina, isang senior high school teacher of 8 years. Pero kung susumahin, 36 years na siyang nagtuturo. Sa tagal niya sa industriya, may mga estudyante siya dati na ngayon ay co-teacher niya na. Alamin natin ang kwento niya. Ako po si Doreen Soy Baguio. Ito ang Kayod Ngayon. Welcome back sa isa na namang araw ng Kayod at very special ang episode natin today. Because after po natin mag-junior high school, syempre nadagdagan tayo ng 2 taon which is senior high school. At fun fact, isa ako sa first batch ng K-12 students sa bansa. So very interesting at personal ang tama ng episode na to ngayon. At syempre, added tama for me is because ang makakasama natin na teacher right now, ang tinuturo niya ay math. At syempre, bilang isang engineering girly, interested po ako malaman kung ano yung mga experiences ninyo bilang isang math teacher. Hello and welcome to the podcast, Ma'am Ina. Hello! Ang fresh. Alam niyo ba, fun fact, nagbo-beauty contest si Ma'am Ina before. Yun man, ang fresh, halata. 'Di ba? But parang ang shy girl ni Ma'am Ina. Nakakahiya. Bakit po kayo mahihiya, ma'am? Parang hindi ako to eh. New experience. Okay, ma'am. Paano po kayo napunta sa field ng pagtuturo? Paano nagsimula yung journey na yan? It started way back 1988. Grabe, 1988. Wala pa si Ganun Taylor katagal. Swift sa mundo nun, ma'am. Yes. Na-convince lang ako ng lola ko. Teacher po siya. Actually, no. Businesswoman siya. Pero gusto sana niya sa akin ay kumuha ng course ng business. Accountancy, na yun naman ang nangyari. Pero yung pagtuturo, dahil maaga ako nakapag-asawa before, 1986, Ilan taon po kayo na, ma'am? 20. 20, grabe. Yes. Gusto niya magkaroon ako ng siguradong trabaho. So, in-encourage niya ako na mag-aral uli. Kumuha ako ng units ng education. Habang So, nag-aaral po kayo ng accountancy. Actually, graduate na ako noon. So, 1987, nung ako ay kumuha ng units ng education. And then, after nung 6 months, pumasok na ako sa teaching. Ma'am, nabanggit nyo na para sigurado nag-education kayo. Nung time ba na yun, wala gaanong oportunidad para sa mga accountant? Actually, meron. Kaya lang, para maiwasan, normally kasi ang mga job opportunities outside Antipolo, so Pasig, Makati, Nasa Metro oo, Manila. yan. Kaya sabi ng lola ko, para hindi na ako magbabiyahe, mag-teacher na lang daw ako. So, yun nga, nung kumuha ko ng units ng education, after nun, nag-apply, at doon napasok, 1988. Pero kayo nun, ma'am, ano talaga yung gusto nyo? Dapat po ba gusto nyo sana mag-practice ng accountancy o gusto nyo talaga magturo? Dahil yun ang natapos ko, supposed to be, dapat doon ako. Pero yung childhood dream ko, maging nurse. Pero, takot ako sa dugo. Kaya hindi ko siya na-pursue. Kaya nung matapos ako ng accounting course, gusto ko sana mag-work. Pero para malagaan ko yung anak ko, dahil that time, magto 2 years old pa lang siya. So, nagland ako sa pagiging teacher. So parang practical na choice po siya nung Yes. panahong yun. Yes. But never in my wildest dream na makapagturo. Kasi wala akong experience. Although, meron namang Sunday school teacher, naging Sunday school teacher ako noon. Pero hindi siya yung ganong formal. No, iba pa rin po Oo. talaga, di ba? Oo. Pero nung nandun na ako sa field of teaching, yon, na-enjoy ko naman siya.
May moment po ba kayo na na-realize nyo na, uy, ito talaga yung gusto kong gawin. At wala akong pagsisisi na hindi ako nag-accountancy. Never ako nagsisi. Kasi from the very first time na nagturo ako, na-enjoy ko. Kasi dahil bago, challenge sa akin, hindi to yung inaral ko. And luckily, nung mag-take ako ng board exam, kahit wala akong experience normally sa mga questions doon, mga situational, pero I was able to pass it naman. Kaya sabi ko, siguro destined sa akin. Dahil graduate nga ako ng accounting course, pero dito ako napunta, I realized dito talaga ako. Especially when I took the CPA board exam in 1990. Nag-CPA boards kayo, Yes. ma'am. 1990, 4 years after graduation. Kaya lang dahil matagal na akong nawala sa Sa practice. sa practice, kaya hindi ko naipasa. Kaya sabi ko, pumasa ako sa teacher's board exam, nag-take ako ng CPA board pero hindi ako nakapasa. So, eto talaga, teaching na talaga. Doon kayo nag-stick sa teaching. Alam niyo, ma'am, interesting for me, yung narinig ko sa inyo na wala kayong pagsisisi. Na Yes. hindi kayo nag-pursue ng accountancy. Kasi may notion ngayon, lalo na sa namin, sa henerasyon namin, na sayang kung yung course mo, hindi mo pinursue. Kunyari po sa akin, engineering, tas bigla akong nag-broadcasting. Lagi ko naririnig, sayang naman. Sayang yung inaral mo, sayang yung 4 na taon. Pero kayo, ma'am, wala kayong pagsisisi. No, kasi nung mag-open ng senior high school, eto na nag-open ng opportunity para ma-practice. Kasi ang accountancy, hindi lang magpa-practice ng knowledge. Pwedeng impart mo yung knowledge mo through teaching. So, sa academe, nagamit ko naman yung aking course. Yung mga, so doon yun na-apply, ma'am. Yes. Pero tama po ba, ma'am? 36 years na po kayo nagtuturo. Yes. Grabe, 36 years. So, wait lang, nahirapan ako mag-compute. Anong taon na ba? 2024. Ay, 1988 nga. Yes. Okay, 36 years. Paano yung naging journey nyo, ma'am, sa 36 years na yun? Doon sa, nung mag-start ako magturo, 1988, sa private school, yun ang aking alma mater. Doon ko lalong na-enjoy. Anong grade level yun, ma'am? First year, kasi hindi pa, siya noon eh. Ang inabot ko noon ay SEDEP curriculum. Okay po. I forgot the complete meaning of SEDEP. And doon yung na-open na yung bagong subject na values education. And for the past parang 10 years ako nag-handle ng subject na values education. Pero kasi pag nasa private ka, you can teach any subject. Nakapagturo ako ng practical arts, yes, gardening, yes. And then nakapagturo din ako somehow ng science, ng Filipino, ng araling panlipunan. So yun kasi dahil hindi naman talaga ako edoc grad, wala akong specialized subject that time. Pero na-enjoy ko yung subject na values education. And then after 16 long years, 16 years po yung ginagawa yun. nasa private ako. That's the time na nag-decide ako na mag-transfer sa public school. Ayun, itatanong ko, ma'am, kung bakit. Pero itatanong ko muna, kasi naisip ko nag-practical arts kayo, values Yes. education, gardening. Tapos galing po kayo sa accountancy. Paano niyo po ginawa yun? Nag-aral kayo bago ituro? Paano po ba yun? Hindi naman. Kasi lahat naman ng bagay na pag-aaralan by experience, di ba? So, una, dahil teacher ka, you have to know what you are going to teach. So, guided by the book, yun ang nakatulong naman. And then, syempre, you can ask naman sa mga colleagues mo, especially yung mga teachers doon, naging teacher ko din nung high school. So, hindi naman Naabutan naging ninyo mahirap sila. yung adjustment na yung course mo ay hindi mo na nagamit pa. At dahil nasa education ka, kasi education is a continuous process. So, kahit ikaw ay teacher, kailangan continue pa rin yung pag-aaral. Nag-aaral ka din Yes. habang nagtuturo ka. Paano yung naging experience niyo, ma'am, sa private? Nabanggit niyo na after 16 16. years, lumipat kayo sa public. Ano yung pagkakaiba in terms of experience ng dalawa? Medyo magaan yung trabaho sa private noong time na yon. And dahil naka-experience na ako, paglipat ko ng public school, yung culture shock na tinatawag. Ano po Kasi yung mga culture shock na yan? yung number of students, and then yung preparation ng mga reports. Kasi that time, unti-unti na ring dumadami yung mga ginagawa din ng mga teachers. Naging ano rin kami nagiging nurse din kami doon.
Although sa private school, siyempre may mga pagkakataon na may mga bata na nagpapa-counsel sa'yo, may mga batang minsan may aksidente, you have to assist them. Oo, kasi we are doing multiple tasks. We are also guidance counselor, we are also teachers, Grabe. we are also nurses. Yon. So marami kaming papel na ginagampanan. Nung napunta na ako ng public school, eto na yung nakitang pagbabago, yung class size. Ano po yung pagkakaiba? Grabe, doble. So kung ang average number of class sa private ay 50, 45, sa public yung inabutan ko 2004, 100. Akala ko 2,004 students. Kinabahan ako. Sorry, ma'am. Okay. Sige po. 2004 when I started in public school. Yon. So, sa isang classroom, 100, 110. Yes. Nagkakarinigan pa ba yun, ma'am, kung 100 students? With the kind of voice that I have. Actually, yun ang forte ko sa pagtuturo. Yung Yung strength. malakas ang boses ko. Paano yung adjustment nyo nun, ma'am? Twice yung number ng students. Kailangan lang mag-strategize ka eh. Isip ka ng paraan. You should not stand in front of the class palagi. Umiikot kayo, Yes, you ma'am. have to go around sa four corners ng classroom. Kailangan maiikot mo yan so that you can see everyone in the class kung may nakikinig pa. Talagang challenge sa teachers na gano'n parang marinig ka. Mag-effort ka talaga Yes, para kailangan marinig. talaga. Tsaka uso naman ang MP4 that time. Ano po 4 yun? na Manila paper, visual aids. Yan. A4. Hindi pa masyadong uso nun ng PowerPoint eh. Yan. Mga naka-projector, hindi Yes. pa uso. Yun. Pero grabe, kayo po yung nagsusulat sa Manila paper. Yes, kailangan eh. Dahil, siyempre, kailangan visible din from the back para makita kung ano yung nakasulat. Yun. Sa gabi niyo yung ginagawa, ma'am, after niyo magturo ng isang buong araw. Yes, sa and I gabi gagawin experienced niyo during my first year of teaching, 2 section ang hawak ko, 1 oras. From second floor, bababa ako, nasa ground floor, kabilang building. Tatakbuhin ko yon kasi that time kulang ang teacher. And during my first year of teaching din sa public, naranasan ko yung almost 2 months, wala akong sweldo. Kasi merong tinatawag na volunteer teachers. Ano po yun? Na yung mga teachers na gustong ma-in sa public, pwede silang magturo, yun nga lang as volunteer muna. So walang sweldo. So, para i-evaluate pa lang. Parang ganon. At the same time, dahil pag nagkaroon ng item na tinatawag, so that's the time na magiging regular ka na. So tinawagan ako after my resignation from private. Tinawagan ako bandang July. Then, yon. Tapos, August, tinawagan, nung July, nung nagsisimula na, medyo pina-stop. Kasi parang kailangan daw volunteer talaga. We submit ourselves to teach without payment. Oo. Nung time na yon. Without talaga, ma'am? Hindi man lang delayed? Bukod pa yon. Nung time namin, yung volunteer teachers, as in walang sweldo. So, tinawagan ako ng August, nag-September, and then finally, nung October 6, eto na nga yung first day ko. And kaya nga, this October 6 will be my 20th year in public. Nakakatawa. Plus Anong 16 labas? sa private. Malapit 36. na, ma'am. Yes. After 20th our year. celebration of World Teachers Day. Ay, nakakatuwa. Happy advanced, ano ba yun? 20th anniversary! Nakakatuwa. Loyalty pay is coming. Deserve. Yun ma'am, kaya ang nangyari, parang ang hirap, nag-struggle talaga ako. Although, hindi ako masyadong nahirapan financially kasi from the time that I resigned from private, meron naman akong nakuha na Meron. parang retirement. Parang Hindi severance retirement. ba yun? I forgot the term eh. So may nakuha naman ako, yun ang naging budget ko para magkaroon ako ng panimula sa public school. Buti tinuloy niyo, ma'am, kahit na 2 buwan walang sweldo, okay naman kayo sa private. Ano po ba yung reason? Ba't kayo tumalon galing private papuntang public? Unang-una, nung time na yon, ang sweldo ng public ay hindi pa masyadong mataas. Ano po yung mga number niyan? Pwede po ba Okay. i-chika? Siguro 50 pesos na lang magiging 10,000 na. Sige nga, subtract mo. 10,950 Parang ganun siya eh. per month? Yes. Pero sa private school, halos the same din yung nare-receive ko that time. Pero dahil nung time na yun, medyo yung increase ng sweldo sa public ay medyo maganda na.
So, yun yung naging dahilan din. Na parang may progression, Oo, yun. kumbaga, And sa then the sweldo. benefits of the public school talaga ay hindi mo maikukumpara. Sa private. Oo, kasi syempre ang private ano naman siya, talagang solely administered by kasi non-sectarian naman, non-profit yung school namin na pinanggalingan ko. Kaya ang sistema, yung sweldo ng mga teachers ay hindi naman ganun kataas. And would you believe 1988, I am receiving 1,500 noong time na yon Per month? per month. Per month? Yes. Yun yung swerte pa nga kami kasi syempre yung mga nauna pa doon mas mababa. Per month, ma'am? Yes. Nabubuhay po kayo noon ng 1.5? Noong time na yun, medyo okay na rin kasi that time, nagwo-work naman yung husband ko. Grabe, ma'am. Kung 1.5 po ngayong 2024, hindi na po kaya kahit isang linggo yun. Oo nga, pambayad lang ng ano yun. Opo, kahit mga 3 araw lang yata yun. Correct. Yung cost of living natin ngayon compared Malayo before, na, no? oo. Malayo na talaga. Noon pinagkakasya. Siyempre, may pamilya ka na rin noon. And that time naman yung anak ko medyo hindi pa nag-aaral. Kaya medyo na naman. Kaya pa. Pero, grabe yung 16 years, ma'am, sa private. Meron bang specific na experience na nag-push sa inyo na ayoko na? Gusto ko na mag-public? Kasi ang tagal ng 16 years Ayun, bago kasi- po kayo nag-jump. Yes, kasi yung anak ko magka-college na. So, syempre kailangan na ng Mas na mas mataas na oo. income. Syempre, ang lagi mong titingnan yung sa mga anak mo na di ba? Hindi na yung Hindi na pansarili. sarili. Yes, Oo. kasi kung sarili ko lang, okay na sa akin to Pagdating nyo po sa public, ano naman yung mga experience nyo doon? Sa pagtuturo, syempre kailangan mo mag-adjust. Unang-una yung adjustment mo sa classroom, sa setting, sa sa curriculum, Sa yun. mga facilities din, ma'am, Yan, di ba? Iba? facilities, oo. Yun nga lang, ang naging problema, dahil kulang sa classroom. Mahirap magkanda ka ng remediation. Kasi madami. Yes, at saka yung schedule namin noon, from 12 o'clock hanggang 7 o'clock. Lalo na pag PM session ka. O may pang umaga, school- pang hapon. Oo, yung panghapon, lalo na pag halimbawa, napakarami niyan. Isa kami sa pinakamaraming bata sa eskwelahan. Talagang 1,000, 10,000. Umabot Ilang na- sections po yan? sa grade, sa first year pa lang pala, during that time, ay umaabot ng 30. 30 sections? Mm. Tapos sa isang section, 90 to 100. Oo. Ang dami. Yun yung first year pa lang, wala pa dyan yung Ibang grade years. level, year level. Oo. Tapos nagtuturo po kayo ng math dun sa Oo. mga batang yun. Yes, ang subject ko sa junior high is math. Yun. Kaya nung magkaroon ng senior high, yan, medyo na ako, lalo akong na-inspired na kasi eto na talaga yung chance na magamit ko, yung natutunan ko sa aking college course. Kasi mas naging specific siya, no? Yes. Lalo na may strand na specific dun sa ABM. Ano nga meaning ng ABM, ma'am? Accountancy, and Business Management. No. Tama po ba? Accountancy, business, and management. Grabe. Yun. Part ako nung nung first batch, ngayon ko lang nalaman na yung end ay nasa after Yes. pala. Akala ko accountancy and business management. Common ma'am. error yan. Common error. Okay. Ang galing. Today I learned. Okay, paano naman po yung transition niyo, ma'am, junior high to senior high? Yan. Siyempre, meron kaming transition bilang mga estudyante. Gusto ko malaman yung transition niyo naman bilang teacher. Ano yung mga adjustment? Sa totoo lang, mas naging komportable ako. Masarap magturo, lalong-lalo na, eto na yung talagang yung ituturo mo, yung alam mo, na hindi mo na, kailangan mo rin mag-aral, pero dahil specialize mo siya, yung bang kahit tulog ka, alam mo, kinabukasan, nagpo-process ka na ng mga activities, mga questions na pwede mong ibato the following day. Ganon. Pero iba-iba din, ma'am, no, in terms of school. Kung paano sila makapag-cope dun sa bagong ini-introduce na senior high curriculum. Kasi po, nung graduate kami po yung first batch ng K-12, pagpatong namin ng first year college, pumotok sa social media yung usap-usapan na talaga bang value adding ang senior high? Talaga bang nakatulong siya? So ako, nung time na yun, sumali ako dun sa usapan na yun. For me, coming from science high school sa junior high, parang sa senior high, mas naging sigurado ako na, gusto ko talaga ng engineering. Gusto ko talaga ng STEM na strand. Pero,
madami nag-reply dun sa statement ko na yon. Parang ang privileged masyado. Hindi naman, wala naman kaming facilities that you had. So, iba-iba yung experience ng mga estudyante. Depende sa kung nasaan ka na school. Yes, At totoo kung anong yun. capacity ng school. Personally, sa karanasan ko, kasi I am handling ABM talaga, although nung time na kulang ang teachers, totoo naman na ang struggle ng senior high school teachers sa umpisa, kulang sa facilities, kulang sa teachers, kulang sa room. Ang experience namin, ang klase namin will start at 5:30. AM? Yes. Lalo yung first batch grade 11, and then hanggang 3 o'clock. Ganon. Kasi nga, yung subjects na in-offer, no, yun ang naging problema. Nakapagturo din kami binibigyan kami ng load ng ibang strand. For example, GenMat, tuturo ka ng TVL. Hindi lang yung sa strand ko, no. Kasi ang teachers, dapat yan talaga kahit saan mo. Pero sa senior high, dapat may specialized ka talaga, subject. So, personal experience ko, yung ABM students ko, meron sa kanila na hindi nakapagtuloy dun sa course na gusto nila. Pero may feedback naman sa akin na naging advantage sa kanila Yung ABM na ABM dahil when they enrolled sa state universities, ang feedback sa akin, naging advantage sa kanila kasi among their classmates, sila yung nag-stand out dun sa school nila dahil yung kanilang natutunan sa senior high, sa ABM. And hindi lang naman yon yung sinasabi mong dahil privilege, dahil ang mga school hindi naman pare-pareho. Kasi meron din namang school na kahit walang they tried na maibigay naman sa bata yung yung kailangan nila. Although yung first batch talaga, sila yung nakaranas ng maraming kulang. Opo. Parang sila yung talagang maling sabing experimental no? Medyo. Oo. Pero hindi ko nilalahat, pero sa akin personal, nakatulong para dun sa course na kukunin nila sa college. Kahit hindi related sa ABM na strand. Kasi at least may basic sila. Yun nga lang, kung pakikinggan natin yung mga hinaing din, dagdag na taon, dagdag na gastos, lalo sa public school walang bayad. Pero yung daily allowances ng mga bata, yun ang naging challenge sa kanila. Somehow makakatulong kasi may gap na tayo sa education, yung minsan yung readiness talaga. Minsan sa junior high, pag walang career guidance, hindi nila alam kung ano yung kanilang papasukin sa college. The good thing in K-12 kasi merong 4 exits. So may choice pa rin ng bata, no? Kaya nga ako, siguro I am proud of myself kasi yung first batch ng aming ABM, Teachers Initiative, dahil ABM sila, I made them certified sa NC, yung National Certification, Bookkeeping. And that is one skill na pwede nilang gamitin pag sila ay magwo-work. Kasi ito ay under ng TESDA. Actually, hindi lahat ng school Oo nga po, may ma'am. ganon. First time ko marinig yan. Alam ma'am, grabe yung impact nung additional extra mile na ginawa ninyo, yung certification. Kasi sa hirap nga ng buhay, after senior high school, marami na hindi na tumutuloy ng college. Tapos merong conversation na talaga bang handa ang bata na senior high, tumitigil na dun. Pero dahil dun sa certification na yun, parang may bala ka, may ammunition ka na lumabas at magtrabaho. Parang nga sila, kasi may choice din naman sila Nasa kanila ang choice. Oo, mahal din kasi mag-college, ma'am. As teacher, ibigay mo sa kanila yung yung mga opportunities na pwede silang magkaroon pagdating ng college. Luckily, talagang nagamit ng iba. So for you, ma'am, ang senior high school is value-adding, is necessary. Yes. Para prepared din sila sa possible na mangyayari sa kanila. Yun nga lang, there are different resources na rin ngayon, di ba? Mga online, masyado ng Sa technology. Oo, yun. Pero kung bata walang initiative na matuto, mahihirapan talaga. Kung may issue ng itutuloy ba ang K-12, personally, sa akin, okay siya. Pero syempre, hindi ko naman nahawak din ang mga nasa Congress. Pero batas na kasi siya. So, dahil ito na yung pagbabago na naisip ng ating mga mambabatas na magkaroon ng dagdag, siguro dapat lang ang mabago yung pamamaraan kung paano natin ibibigay sa mga learners natin yung talagang kailangan nila pagdating ng college, no? Pero sa tingin po ninyo, paano nagbago yung adjustment at paraan ng pag-cope ng mga paaralan sa senior high school dati, nung nagsisimula pa lang, versus ngayon?
well-adjusted na ba? Mas established na ba? Or meron pa rin kulang? Meron pa rin, lalo na nung magkaroon ng gap nung pandemic. Oh, Kasi ano pong meron? mahirap talaga kasi na kahit meron kang mga learning materials provided dahil nagkaroon ng gap, di ba? Hindi yung inaasahan mong pagkatuto ng mga bata during the modular modality ay hindi kasing bisa kapag may face-to-face. 'Di ba? So, nagkaroon, parang nadagdagan ng agony. May mga kulang pa rin. May mga po yan, kulang ma'am? pa rin. Sa naging kaso sa school namin, naging kakulangan talaga yun nga, yung kulang kami sa teachers. Kaya Hanggang nga, ngayon, ma'am? ngayon, as of this moment, napunan na yung kulang namin sa teachers. Pero ang pinaka-common problem dyan, yung specialized teachers, no? Kasi, Yun talaga yung specialty nila. yes, oo. Kasi halimbawa, ikaw ay math teacher. Ang math subjects ay napunuan na ng mga dating math teachers. So, ibibigyan ka ng ibang subject. Na hindi related din Yes. sa... So, misaligned ang mga teachers sa mga subject na itinuturo nila. Pero sana hindi ganun, ma'am, no? Mas maganda din siguro kung ano yung specialty mo talaga. Yes. Yun talaga yung ituturo mo. Parang wala na yung need na mag-training. Tsaka mas dekalidad yung maituturo mo. Kasi Yes. specialty mo yun eh. Ma'am, I wanna talk about yung 36 years ninyo na journey. Kasi ang haba nun eh, 36 years. Wala pa ako sa mundo, ma'am. Nagtuturo na kayo. Grabe. Anong klaseng teacher po kayo? Lalo na nagtuturo kayo ng math. So, merong stigma kasi kapag math, parang yung tipong magdadasal muna yung klase bago Yes. pumasok yung math teacher. Pero kayo po, ano po ba kayong klase ng teacher? Siguro, dapat nga sumagot yan mga estudyante ko. Pero, I would like to call... Krista. Pero hindi, sa akin kasi, strategy. Nasa teacher din, 'di ba? Kailangan ang bata ma-inspire mo na kahit mahirap ang math, 'di ba? Na kailangan mo to, na dapat matutunan mo to. So dapat yung mahirap padaliin mo. At yung madali, wag mong pahirapin. Kasi the more na sa umpisa pa lang nagbigay ka na ng mahirap, Talagang aayaw. ayaw. Magbibigay ka ng problem. Simple problem. Bibigay ng quiz. Complicated. Diba? Parang, hello, dapat aligned. It doesn't mean the same. Diba? Pero dapat aligned dun sa tinuro mo. Yung nagbigay exam. ipapabigay mo. Oo, wag kang magbibigay masyadong napakalayo naman eh. Dati 2 variables, 1 variable lang binigay mo, 2 Sa variable variables. sa homework. Diba? Sobrang Oo. uso niyan, ma'am. Yun, strategy ng teacher din. Sana dumami pa yung mga katulad ninyo na guro. At ganyan din po ako, ma'am, dahil nung junior high, dahil senior high school madaming yung nabanggit niyo po na natural talaga na matalino, yung tipong unang turo, gets Alam agad. na. Hindi ako ganyan. So may math teacher po ako noon. Si Sir Doc, hello Sir Doc. Lagi niya po akong tinatawag sa klase. Kahit hirap ako, nakaka-frustrate kasi nagkakamali ka. Minsan napapahiya ka sa sarili mo kasi hindi mo masagot. Pero sa sobrang push niya, nagustuhan ko yung math over time. And then, nagpursue ako ng engineering. So, niisip ko, hindi ako mapupunta sa engineering kung hindi dahil Dahil sa kay kanya. Sir Doc. So, lagi kong maaalala si Sir Doc. Hindi ko na siya nakikita masyado, pero palagi kitang maalala, Sir Doc. Madaming ganyang impact din siguro sa inyo, ma'am. Actually, hindi lang naman sa math. Merong mga, dahil nakapagturo din ako ng iba't ibang subjects, sabi, malaking bagay sa kanila, yung naituro. Kasi it's not only the lessons in the book ang kailangan mo ituro. Yung life lessons. Kailangan lagi kang may connection sa Sa real buhay. life. Oo. At yun ang mas sa kanila mas matatanim. Tumatatak. Diba? Oo. Opo, kasi sobrang abstract ng math kung tutuusin. Kung magsosolve ka ng function, isipin mo, saan ko ito magagamit? Oo. Pagkalabas mo sa classroom, kailangan ko pa ba to? Ayan. So, nako-connect nyo pa rin, ma'am. Paano nyo ginagawa yun? Paano nyo ginagawa yun? Ano lang, kasi katulad nga ngayon, sa ABM na lang ako. Di na ako masyadong nagtuturo ng math. Pero sa ABM, lagi kong inano yung success. Kung hindi mo alam to, paano ka na? Hindi lang sa pagninegosyo, kahit sa buhay, on how you manage your time. Kahit sa klase, time management, pag dumating ka ng 6:01, late ka na. Kasi I always come before 6 o'clock sa classroom ko. Unless na mayroong batang sasalubong sa'yo na Makipagchikahan? chikahan. Kaya pagpasok mo, eksaktong 6:00 na. Yun. Ayun ang gusto ko rin maano sa mga estudyante ko na it's not only about the lesson na tinuturo. Dapat life skills talaga na magagamit mo yung totoong aral sa buhay. Yan
makikita nyo yung sense ng tinuturo sa classroom pag lumabas na sila. Sana dumami pa ang tulad yung guru, ma'am. Laging ganun. Oo. Share naman kayo, ma'am, ng mga most memorable moments ninyo. As a teacher. Yung talagang tumatak at maaalala nyo forever. Ganun. Nothing in particular eh. Yun lang, yung pagiging teacher, yung when I was awarded as well, tsaka marami din. Katulad halimbawa, may mga batang, simpleng tao lang, simpleng guro lang ng mamamayang Antipolo. Mamamayan ng Antipolo. Na kapag sila ay bumalik, nag-thank you. Sa akin, na yun eh. Sarap sa pakiramdam. Oo. Yun na yung success ko eh. Hindi ko na kinakailangan pang magkaroon ng award. Yung may bata lang na lumapit sa'yo, ma'am, alam niyo yung nagkukwento ng achievement niya. Achievement ko na rin yun. Yun lang, yung may mga bumabalik na estudyante. Wala akong yung talagang specific na ano. Unlike nung maging Miss Barangay, Miss Queen of Barangay, yun. Grabe ka na, ma'am. Queen of Barangay. That was 1980. Ang kilabot ng Antipolo. Grabe. Ano yung mga students? Meron po ba kayong mga students na hindi nyo makakalimutan? Ganyan. Students? Yun nga, madami. Sa 36 years, no? Sino ba sila? Nakakalimutan Ang dami na, Oo. Kasi siguro share ko lang, marami ako estudyante na need financially. So, para ma-reach out ko sila, meron ako mga estudyante na nalalambingan. So, hindi ko sila makakalimutan kasi once in my life, naging bahagi sila ng buhay ko. Ako naging bahagi ng buhay nila. Ito yung time na meron akong estudyante na nangangailangan. I ask them, they support the student. So, mga graduate na to, ma'am. mga professionals na sila. Nalalambingan ko sila. Yun, kaya nothing in particular kasi pag may binanggit ako baka magselos yung iba. Dami nun, Kasi ma'am. marami sila, as in marami. Hindi ko na mabilang. Yung iba doon, kumari ko na. Ibang ko estudyante, naging co-teacher ko na. Talaga po. Yes, and eto nga, proud din akong sabihin, marami akong co-teachers ngayon na dati kong estudyante na ngayon master teacher na. And one of them, si Ma'am Vicky Velasco, tawag ko sa kanya batch kasi estudyante ko siya pero ngayon master teacher siya. At dati ako teacher niya. Ngayon siya ang mentor ko. 'Di ba? So ang sarap ng pakiramdam na yung dati ko estudyante, ako mini-mentor. Why? Bakit masarap sa pakiramdam? Kasi hindi lahat alam ko na kasi nandun ako sa prime years ko eh. Samantalang siya nagsisimula. Marami siyang natututunan na sinishare niya sa akin. Ngayon nga, natutuwa ako kasi maraming bagong teachers. Pag nakakita kong bagong teachers, masaya ako. It's not because meron akong mag-fill out dun sa mga, fill up dun sa mga bakanting, sa mga teachers Mga na Pero natutuwa ako kasi dati ganito ko. So ang ginagawa ko, ako sa kanila, nakikipag-communicate. I welcome them. Kailangan talaga i-reach out mo kasi baka nahiya silang mag-reach out sa'yo. So ikaw mag-reach out sa kanila. Pero naisip ko, ma'am, 2 years lang yung senior high school. Hindi pa bilang teacher, parang ang bilis nila, people come and go, Yeah. students come and go. Hindi po ba kayo na-attach o kaya nalulungkot every year na may Ang nag-graduate? totoo niyan, sa tuwing graduation, umiiyak ako. Kasi syempre, kahit 1 year ko lang silang nakasama kasi halimbawa grade 12. Maliban na lang yung first batch, grade 11, wala kayong choice. Whether you like it or you like it, you must like it. Ako ang teacher nyo. So hanggang grade 12 yon. So iba yung attachment namin. Talagang may Sa first iyakan, batch. lusyon. Yun. Grabe, no? Kapag teacher ka, parang yung puhunan mo din, yung puso mo talaga. Walang oras na pinipili ang teacher, pagiging teacher mula alas 8 hanggang alas 5. Hindi, unlike sa mga empleyado, di ba? Ang work nila iniiwan sa bahay kami, dala-dala namin sa Sa may message, may mga estudyante na hindi mo pwedeng hindi i-accommodate, may mga problema. Kaya tanggap nyo yun, ma'am. Oo, pero ang inano ko lang sa kanya, sige, usap tayo in person. Kasi mahirap yung sa chat lang eh, di ba? Kailangan din may boundaries, no? Yun nga lang, hindi mo sila pwedeng tanggihan, hindi mo pwedeng sabihin sa kanilang, mahirap na kasi baka magkaroon sila ng emotional breakdown. Yeah. Pero ang sarap dun sa pakiramdam. Kapag estudyante ka, lalo na kung hindi
wala kang gaanong parent figure. Tapos may ganun kang parent figure sa school. Okay. Lola pa ako. O, diba? Kaya lahat ng mga, ba't hindi umattend ng meeting? Ang magulang mo, wala po akong magulang, lola lang. Naku, ramdam ko yung yung pagiging apo na, syempre, pag meron nga akong estudyante talagang yung lola niya talagang hindi siya makaakyat na dahil mahina na. Kailangan niya pumunta sa school. Ako, nag-guilty naman ako. Pinuntahan ko siya sa baba para doon ko na lang siya i-meet. Kasi teachers, hindi lahat alam yun nangyayari sa mga estudyante. So, the good thing din dapat. Kasi sa senior high school, akala nung iba, kung senior high ka na, independent ka na, pwede na. Di Alaga mo Oo, pa rin. kailangan pa rin. Kasi kahit 20 years old ka na or 25. Meron kaming estudyante, every year may edad na. Siyempre, kahit ba sabihing may edad na siya, kakausapin mo pa rin siya. Kasi baka meron siya. Yung pagiging estudyante niya, nangangailangan siya ng advice or tsaka ng moral support or ibubus mo. Buti po hindi kayo nauubos. Nauubos bilang 24/7 job ang pagmamahal, pagmamalasakit ng isang guro. 36 years, buti po hindi kayo nauubos. Kasi pag nasa puso mo na nandun nakamarka na siya, hindi na siya mawawala physically. Hindi natin maitatanggi yan. Mapapagod ka. Oo. Pero naandun pa rin. There was a time, eto yung naging challenge sa akin. Yung mga anak ko habang lumalaki, syempre, nag-i-school na sila. Minsan di ako umattend ng meeting kasi kataon. Ang mas naging priority ko, yung mga estudyante ko na minsan, di ko sinasabing lahat, may mga teachers, we neglect our family for our students. Kasi parang yung nasa Bible, di ba? Ito yung mga tupa na pinapastol mo. Yun nga lang, pag may isa doon na nawala, kailangan hanapin mo na pinagkatiwala sa amin to. Anyway, it doesn't mean naman, pinabayaan ko yung ko. Kaya lang, eto na, nung lumalaki na sila, Mami, marami ka na nararamdaman. Kasi ikaw masyado nagagalit naman sila. Pinapagalitan na kayo. Na nakikita nila kung paano sa estudyante. Daming napagdaanan, ma'am. Sa 36 years, parang up and down, pagod, pahinga, saya, luha, tawa. Paano niyo po nakikita? Bilang 36 years in service, paano niyo nakikita yung mga susunod na taon? Nakikita niyo pa ba? Gano'ng katagal niyo pa nakikita yung sarili niyo magturo? Wag lang akong gumagapang na, no? Ngayon, dati, kahit yung mga anak ko sabi sa akin, Mami, retire ka na. Kasi I'm turning 58. So 2 years from now, nasa retirable age na ako. Kaya lang, inisip ko, syempre, ayoko namang maging dependent. Kahit yung mga anak ko established na sila, iba pa rin, kaya pa naman ang katawan ko. Kaya sabi ko, ay tutuloy ko pa. Siguro, kailangan 7 years pa. 7 years? 7 years. Pero may nagsasabi, uy, tapos ka ng di magturo ka sa college. Sabi ko, hindi na. Sapat na tama na yung panahon na yung kabataan ko. Ginugol ko yung mga extra income. Ngayon, siguro after retirement, siguro talagang na ako, full-time yoya. Yung apo ko kasi sabi sa akin one time, Yoya, please resign. Kasi gusto niya laging ako na andun sa kanya. Aakuhin ka na niya. Ano na po ang advice ninyo sa mga aspiring na teacher? Siyempre po maraming mga tinitignan maging guro, pero alam nila yung struggle, lalo na sa Pilipinas, yung sa sweldo, sa workload, at nag-aalangan. Ano yung mabibigay niya na advice sa kanila? Number 1 dyan, para sa mga aspiring teachers o mga bagong teachers, kailangan talaga nandun yung commitment mo. Kasi if you are not committed and you are just looking sa salary mo, sa numbers, hindi mo magagawa yung bagay na dapat ay gawin mo. Kasi pag committed ka, everything comes in Dahil binibigay mo yung best mo. And then, yung monetary kasi, syempre, kailangan natin, meron yan. Pero if that will be your number 1 reason para magturo, hindi pagtuturo ang dapat mong maging trabaho o profesyon. Kasi dito talaga, yung commitment mo, yung dedication mo, dapat nandun. That is why, sa pagtuturo, yung oras talaga, hindi pwedeng hindi ka maglala ng extra hours. Although, meron sinasabi, sobra-sobra na nga yung hours. But still, nasa atin pa rin yan, nasa aming mga teachers, on how we will manage yung time. Lalo ngayon, pagod ka, pahinga ka. Kasi, pag ikaw nawala,
may papalit sa'yo. Di ba ganun naman kahit naman sa normal Ibang jobs. jobs, di ba? Ganun naman Teachers napapagod yan. Pero if you want to enjoy your teaching career, yung commitment, yun talaga sa akin, yung commitment and dedication. Siyempre, pag committed ka, you should be dedicated. Okay, yung passion mo. Ako katulad ko, teaching is not really my passion. Pero ito yung naging bread and butter ko. Ito yung naging pinagkukunan ko ng kita. At the same time, kahit nung una na maliit ang sweldo, dahil committed ka, masaya ka sa ginagawa mo, naging maganda yung kinalabasan ng profession mo. And yung pangatlo dapat, yung sarili mo, may yung puso mo na andyan. In the 7 years, nakikita niyo po na 7 years pa na magtuturo kayo, di ba? Nakikita niyo po ba yung sarili niyo na parang mag-aim ng another position, aakyat sa ladder, mga ganung bagay? Ay, wala. Never in my wildest dream. Wala sa panaginip. Never. Bakit? Kahit hindi ko pinangarap magkaroon ng posisyon. Kasi kilala ko yung sarili ko. Medyo ako yung emotional, sensitive. Baka pag merong hindi sumunod sa akin, mag-iiyak ako. Pero hindi, seriously, siya, hindi talaga. No, kaya hindi ko pinangarap na maging principal. Basta ako, aral lang. Nung kumukuha ko ng master, gusto ko lang yung position para tumaas ang sweldo. Kasi naandito na naman tayo So, nakapag-serve na ako for the longest year. Kasabay na nun. Nung una sabi ko, pangarap ko maging teacher 3. Yun nga lang, pangarap ko nandito na teacher 3 pa rin. No? Naungusan na ako nung mga bata. Yun lang ang medyo isa sa naging heartbreak ko na hindi ko pa natutupad. Sana in 7 years. Kaya, meron ma'am. pa. Kayang-kaya. Kayang-kaya ng kamandag ng Antipolo. Yeah. Kaya. Wrap up our conversation. Dami kong natutunan. Grabe yung ups and downs, Dami kong heartbreaks. kwento, no? Oo, nakakatuwa nga, mami. Ano naman yung dream nyo for the educational system sa Pilipinas para dun sa mga bata na naturuan ninyo at mga tuturuan nyo pa? As educational system, yun sana nga ma-improve pa, no? Yung mga bata na talagang nasa public, nasa senior high, maibigay kung ano talaga yung talagang need nila, na hindi na sila kinakailangan hindi sila mahihirapan. Hangga't maaari ayoko nahihirapan mga estudyante ko. No? At yung mga naka-graduate na, gusto ko sana sa kanila, no? Kung natapos na nila. Hindi ko naman sinabing balikan nila ako, no? In return, let them do something good. Malay natin, meron tayong mga estudyante doon na magiging congressman. Hindi natin Oo. alam. Actually, meron akong dating estudyante sa private na undersecretary ng DSWD. Hello, sir. Si attorney Angelo Tapales. Yan, nakakatuwa. Marami na akong maging estudyante na professionals na. So, yun, sana kahit sila ay makatulong, di ba, para sa... Pay it forward, kumbaga. Yes, oo, yun. Para mas lalo pa nating mapabuti yung ating mundo. Kasi syempre, nakasalalay din sa henerasyon ngayon kung ano yung magiging kinabukasan ng ating mundo, di ba? Masyadong general yun, pero sana lang pati yung mga nasa posisyon, namumuno, pakinggan natin ano yung pangangailangan. Lalong-lalo na alagaan natin yung mga teachers. Kasi itong mga teachers na to, ang siyang nagbibigay buhay para yung pagkatuto ng mga mag-aaral maisakatuparan. Marami tayong pangarap, magkaroon tayo ng magandang Pilipinas, pero simulan natin kasi nagsisimula talaga to sa edukasyon, di ba? So, mga teachers, may mga kahinaan din yan. We are Tao not din perfect, di ba? Ako nga, minsan grammar ko, kakabali-baligtad, kinokorek ako nung apo ko. Yun lang, may mga weaknesses din. Sana, wag naman yung pambabatikos, pambabash sa mga teachers kasi they expect ang teachers alam lahat. Hindi rin po. May specialization din kami, nagkakamali din kami, tao din kami. Pero kami po'y guro na handa namang ibigay sa amin pong mga mag-aaral yung pagkatuto na magagamit nila sa kanilang buhay, lalong-lalo na sa kanilang paglabas ng paaralan,
sa totoong mundo at totoong realidad ng buhay. So, yun, mga teachers, I salute all the teachers in the world. Happy World Teachers Day! Happy World Teachers Day! Thank you so Ayun. much. Thank you so so much, Ma'am much. Ina, sa lahat ng kwento ninyo at chika. Thank you so much. At Tapos sino- na tayo? Oh, tapos na tayo. Ang bilis lang, no? Parang 25 minutes. Grabe, ang kamandag ng Antipolo talaga. Nag-enjoy ako Grabe. dun na. Parang Ako kulang din. pa. Kulang pa. Tomorrow po, come back po Sige. dito. Nung oras. Thank you so much, Pinatulan. Ma'am Thank Ina. you so Happy Teachers much. Month!